Alright guys, good morning. Welcome back to my vlog. So ito guys, we are here at Cabanas, Malolos, Bulacan. So tabi ng Vista Mall, Malolos. Kasama natin yung ating 2022 Yamaha Aerox version 2 guys. Ito race blue color. So ngayon guys, after 1 year, gagawa tayo ng ownership review dito sa ating scooter. So currently nasa 3,500 odometer siya. So konti lang yung ating in-upgrade. Suspension, ayan. Suspension. Tapos CVT, JVT, halos kompleto na yan. Torque drive na lang ang wala. So ayan, naka bar ends lang tayo. Mini driving light na Mokoto. And then stock tires. Overall stock pa naman to guys. Stock seat, stock muffler. Yan, stock muffler pa tayo. And then mamaya pag-usapan natin bakit hindi tayo nagpapalit ng muffler pa. And then what else? Yeah, overall stock pa rin to guys. Tapos ayan, mamaya gagawa tayo ng ownership review. Sasabihin ko yung mga pros and cons, yung mga likes and dislikes natin sa isang taon natin paggamit dito sa motor natin guys. So bago matapos yung taon. Ayan. So yung front brakes natin same pa rin. So mamaya pag-usapan natin kung ano yung mga pinaplano kong upgrades dito this coming year guys sa ating Aerox. So far very satisfied tayo sa performance nito guys. May mga konting cons or dislikes, pero syempre mas marami yung mga nagustuhan natin dito, kaya natin pinili itong motor na to. So ayan, magkakape muna tayo guys. Dito tayo sa Boss Coffee. Yan, so it's 8 AM. Maganda yung panahon, maaliwalas. Masarap magkape. Ayan, no. Maganda rin dito guys, very relaxing. So meron ding Vespa dito, nandun. Medyo malayo, hindi nyo makita siguro sa camera. Ayan, Vespa and Aprilia. So siguro one time pasyal tayo dito to test their bikes. So ayan, coffee muna tayo. Ayan, so it's time for us to give our ownership review dito sa ating 2022 Yamaha Aerox. So time check, it's 11, almost 11. Medyo mainit na rin. But the good thing is Sunday ngayon guys, walang ganong traffic. So ayan. So ito, bago yung gloves natin from Moto World. Nag-sale sila nung November 11. So nakabili tayo ng gloves and backpack na gagamitin natin sa mga ride natin. Yung backpack na waterproof from Oxford. Then I think we have to, ayan. Alright, so ownership review. So kaka 1 year lang ng ating motor guys nung September. Yeah. And then bago na rin yung rehistro nito. Kaka-rehistro lang din. So magbibigay ako ng aking mga na-experience dito sa motor ko. Currently nga nasa 3,000 odometer pa lang to, 3.5. So hindi naman siya kasi ganong nagagamit, pero usually sa work. And then long ride, isang long ride tayo dito. Yan, so sasabihin ko yung mga na-experience ko, mga good and bad, mga likes and dislikes. Kung ano yung mga dapat nyong i-expect kung bibili kayo ng yung mga nagbabalak bumili ng Aerox in the future. Okay? So very minimal lang naman guys, hindi naman really big issue. I mean, you can live with it. So, pero kung OC ka, talagang kailangan mong magpalit ng mga ibang components or parts para ma-satisfy ka. Okay? So, nagpalit tayo ng suspension sa likod dahil nga ayaw ko yung rear suspension niya. Ayaw ko yung play, ayaw ko yung rebound. So, nagpalit tayo ng YSS na G-Series. And then soon, magpapalit tayo ng front suspension na JVT. Okay, so kasi ang issue talaga ng Aerox is yung front suspension niya. Sobrang sobrang lambot talaga, sobrang mabounce.
Okay? And then yung kanyang dragging, which is normal naman guys sa mga scooters yan. So kung ayaw mo ng may dragging, palit ka ng CVT. Although hindi naman talaga nakaka-apekto sa motor yun. May content delay lang siya because of the stock CVT. So kung ayaw mo nun, palit ka ng aftermarket. Marami naman dyan, JVT, RS8. Okay? Kung hindi naman issue yung budget sa'yo, just make sure na may alam yung mekaniko ng tamang pagtono ng CVT. Depende kung torque ang gusto mo or top speed. I mean, 'di ba? And then yung kanyang rear brake, okay? Medyo expect ko na mahina talaga yung kanyang rear brake, guys. Kung nahinaan kayo sa stock niya, pihitin nyo muna 3 or 5. I-adjust nyo sa likod. And then kung hindi pa rin kayo satisfied, magpalit kayo ng brake shoe. Merong JVT, merong RCB. Okay, pero ako ngayon naka-stock pa ako. In-adjust ko lang yung sa likod dyan. Pero okay naman guys, kasi lagi ko sinasabayan sa front brake. So 30% sa likod, 70% sa harapan. Kasi mas malakas pa rin talaga ang preno sa harap. So hindi ka naman pwede magpreno sa likod lang. Kailangan it's either sabay or sa harapan, 'di ba? So para iwas skid, lalo sa mga mabuhangin o pagbasa yung kalsada, 'di ba? And sudden brake, laging sabay dapat. And then what else? Yung fuel consumption niya, hindi siya ganun katipid kumpara sa mga ibang scooters. Lalo na pagka nakapanggilid ka na. So kung ginagamit mo siya pang daily use, pang trabaho, I suggest stay stock or palit ka siguro ng pulley set and bell para at least ma-eliminate yung dragging, stock na springs and flyball. Kasi pag nagpalit ka ng springs and flyball, tataas yung RPM, mas lalakas yung konsumo ng gasolina. Kung natitipid ka, yan, stock ka lang. Pero sa akin, nasa 29, 31, matipid pa rin naman kumpara sa big bike. I mean, okay na yun, okay na ako doon guys. I mean, meron siyang performance, nakukuha ko yung torque na gusto ko. At the same time, 30 km per liter, okay pa rin. Okay pa rin yun sa akin. And then, what else? So far, yun lang naman guys ang nakikita kong issue ng Aerox, suspension, dragging. When it comes to performance, looks, I mean, wala akong masabi sa motor na to. Kaya nga ito yung pinili ko, diba? Compared sa mga ibang motor. Kasi talagang, unang-una, syempre, looks talaga eh. Diba? Yun naman talaga ang unang pinagpipili natin, looks and then performance. Pero ang Aerox kasi may looks na may performance pa. And when it comes to long ride, hindi naman siya nakakangalay guys. I mean, na-i-ride ko na to 300 kilometers, 300 plus, I think 350. So hindi naman ako nangalay. Wala naman akong naramdaman sa likod ko, sa kamay ko. I mean, para lang siyang NMAX din eh. Ang lamang lang kasi ng NMAX, I mean, extra comfort. Dahil nga mas mababa yung yung upuan, tapos mas mataas yung handlebar niya, mas malapad. Yan, extra comfort lang. Yun ang alamang ng NMAX. Pero overall, naka-upright position pa rin naman ako. At the same time, hindi natin sasacrifice yung looks ng motor. Okay? Alam niyo na ibig ko sabihin, guys. Okay? So, marami kasing nagsasabi na NMAX, pang lolo, pang tatay, jet ski. Front brake niya guys, kahit stock okay naman. Okay naman siguro pag nagpalit na tayo ng suspension. Doon tayo magpapalit ng brake system sa harapan. I think RCB, 2-piston calipers, braided brakes, braided brake hose, and then yun, okay na muna yun, ganun siguro. Pero I'm more on performance kasi ayoko na masyadong mga bling bling or accessories. Okay, mas gusto ko yung performance, suspension, brakes. Tapos tires, ayan. Hopefully next year makapagpalit tayo ng tires kasi hindi muna ako magpapalit ng muffler. Kasi nga medyo maigpit ngayon dito sa amin. Nanguhuli sila ng mga aftermarket na exhaust. Kahit napasok yung decibel mo, minsan pag nakachempo ka ng checkpoint na medyo maigpit, talagang kinukuha pa rin nila kahit na pasok yung decibel mo. So I think tsaka na muna yung muffler, unahin ko suspension, tires, and brakes. Mas importante yon.
So, I mean, yung stock tires nito guys, kung pan daily use, okay siya. Okay, kung pan daily use. Kung maglo-long ride ka, kung mahilig ka sa mga twisties, palit ka ng medyo soft compound, I mean dual compound, yung pwede sa bangkingan. Like Maxxis, Pirelli, yan. So, yan, maasahan mo sa bangkingan yan. Pero kung pang service lang, everyday use, okay na yung stock. Maganda rin yung stock. I think tumatagal to ng mga 10 to 12,000 kilometers. Dahil medyo matigas yung yung gulong. So good for kung nagtitipid ka, yun, maganda tong IRC. And then what else? Vibration, yun, medyo ma-vibrate siya. Lalo na nung nagpalit tayo ng panggilid. Nung stock, sakto lang. Pero ngayon dahil tumaas yung RPM natin, medyo ramdam mo talaga yung vibration niya. Pero sakto lang guys. Pwede ka maglagay ng balancer sa handlebar mo para ma-lessen yung vibration. Kaso tayo naka bar and mirrors tayo kaya di tayo pwede maglagay. Pero kung di ka naman maaharte sa vibration, wala naman magiging problema. So, ayan. I think yun lang naman guys. Yun lang naman yung mga issues na may encounter nyo. Makina, wala pa naman ako na-encounter na pangit dito sa motor na to. Yung kanyang cooling system, okay pa rin naman. Hindi naman siya nag-overheat. And then, siguro sana lang sa next version ng Aerox, mas lakihan nila yung fuel capacity. I mean, tank capacity. Ngayon kasi nasa 5.1 yata to, 5.2 liters. Okay, mas nag-improve do sa version 1, pero sana gawin nilang 7 liters or 8, just like the NMAX, para mas sumaba naman yung kanyang mileage bago ka magpagas. And then yung flasher niya, wala siyang flasher guys, wala siyang flasher. So instead of the flasher, ginawa nilang menu button. So sana hindi nila tinanggal yung flasher nito. Kasi malaking bagay yun, lalo na paggabi. Mas safe ka. Lalo na kasi pagka sa highway ka, mas importante yung ilaw kaysa sa busina. Paggabi So ayun. Yun lang guys, pero overall performance, power, looks, very very good itong ating Aerox. So hindi tayo nagsisisi na ito ang pinili natin. Ayan, so dapat mag-long ride kami ng kapatid ko. Aurora sana, bangkingan. Ang problema lang, na-aksidente siya. So di kami natuloy. Pero we'll see next year. Yan, next year sana makapag-long ride na tayo. And sana nakapagpalit na tayo ng gulong and suspension para tsaka brakes para at least confident tayo sa mga bangkingan guys. So ayun. Ayun lang naman. So ito, ginawa ko to bago matapos yung taon. So sa mga kukuha ng Aerox, ayun yung mga dapat nyong expect guys. Yung mga nasabi ko. And yung sa mga nakabili na bago pa lang yung motor nila, ayun, yun yung mga dapat nyong expect. So ayun, again, kung di ka pa nakasubscribe, please hit that subscribe button. Isama mo na rin yung notification bell para lagi kang updated. So again guys, mag-ingat kayo sa mga rides nyo. Thank you for watching.